no? What's up sa inyo mga sangkay? Ako po ay nagbabalik para na naman sa panibagong pag-uusapan. At ang pag-uusapan natin ngayon mga sangkay, papaano kung ang mga Pilipino ay magkakaisa sa ating bansa? So kaya ako ito naisip pag-usapan mga sangkay dahil napakaraming suwail sa ating bayan, napakaraming kontrabida sa ating lipunan. Mga sangkay na nagiging dahilan na hindi tayo umusbong-usbong ang ating bayan, no? Yes! Yung tipong may namumuno namang matino, yung tipong may namumuno namang maayos, yung tipong may namumuno namang hindi katulad ng iba dyan na sinira lang ang ating bayan, kinukontra pa rin. Ang tinutukoy ko ditong pagkakaisa ay yung pagkakaisa na kung saan magdudulot po ng isang magandang bagay. Mag-aangat po sa ating bayan. Mag-aangat po sa sitwasyon natin mga Pilipino. Isa sa sakit sa mga Pilipino sa ating bansa ay yung pagkakawatak-watak, hindi pagkakasundo-sundo mga sangkay. Na makikita din natin yan kahit sa ating pamahalaan, no? Kapansin-pansin yan sa telebisyon na kung saan makikita mo na napakaraming kontrabida na pag may gagawin maayos sa bagay may ipapanukalang batas na kung saan mag-aangat sa kabuhayan ng mga Pilipino ay ang mangyayari kakalabanin ng isang grupo na nagiging dahilan ng pagkaudlot ng programa na dapat sana ay makakatulong sa ating mga kababayan. Pagaya na lang ngayon mga sangkay, ang ating pamahalaan ay ginagawa po ang lahat para mapabuti ang kalagayan nating mga Pilipino. Subalit napakarami po ang kontrabida na nagiging dahilan na bumabagal po ang paglago ng ating bansa. Mayroong pula, mayroong dilaw, mayroong puti, may blue, kung ano-ano pa mga sangkay, no? Kitang-kita po yung pagkakawatak-watak ng mga Pilipino na kung mayroon mang namumunong isang leader, hindi po nagiging matagumpay ang lahat dahil po sa ating mga Pilipino din ang problema. Kapag may panukalang bagong programa na magbibigay ng isang magandang kinabukasan sa ating mga Pilipino, ay kinokontra ito ng partido, mga sangkay. Nawawala pong isang salita na pagkakaisa na kung saan yun yung problema natin mga Pilipino Lahat tayo may suggestion na instead na suportahan na lang ang pamahalaan, na instead na suportahan na lang ang mga ating leader, ay hindi nangyayari mga sangkay. Yun ang dahilan kung bakit nauudlot po ang pag-angat ng ating bansa, na nananatili ang ating bayan sa pagkalugmok. So marahil napapaisip ka ngayon mga sangkay, no? What if pagkaisa ang mga Pilipino? Ano kaya ang mangyayari? Can you imagine that mga sangkay? What if ang mga Pilipino ay magkaisa sa ating bansa? Yung tipo mga sangkay na may ipapanukala na batas ang ating pamahalaan, yung isang proyekto wala na pong kukontra sa ating pamahalaan. Mabilis po ang pag-approve. Kung may tulay na ipapagawa, mabilis ang pagpapagawa ng tulay dahil walang kumukontra mga sangkay. Kung mayroon pong isang magandang bagay na ipapanukala ang ating pamahalaan, o sabihin na natin direktahan si President Duterte, no? Mabibigay kaagad iyon ng mabilisan sapagkat wala na pong question mula sa Senado, mula sa Kongreso, at kung saan-saan pa mga sangkay. Yung tipo mga sangkay na wala na tayong nakikita sa kakalsadahan na nagrarally laban sa pamahalaan. Wala na pong Renato Reyes sa kakalsadahan na nagsisigaw at may dalang, alam mo na yun mga sangkay. Pera-pera lang kasi yan Yung tipo mga sangkay na wala na mga bayarang mga Pilipino na sa kakalsadahan. Yung tipo mga sangkay na bawat programa ni Pangulong Duterte ay mabilisang naaaksyonan, mabilisang nagagawa dahil wala nang kumukontra sa ating pamahalaan. Dahil may pagkakaisa na ang mga Pilipino. Sarap isipin, no? Subalit hindi po ganun ang sitwasyon. Nagiging likas sa mga Pilipino sa kapanahunan natin ngayon ang pagkakabahabahagi na hindi naman talaga dati tayo ganun. Na hindi naman talaga yan ang ugali ng mga Pilipino. Kaya nga may salitang bayanihan noon, mga sangkay, dahil nga tayo noon ay nagkakaisa, tayo noon ay mayroon pong pusong pagtutulungan sa bawat kababayan natin naghihirap. Subalit, sa kapanahunan natin ngayon, ang isa sa sakit sa ating lipunan o sa ating bansa o sa ating bayan, mga sangkay, ay ang pagkakawatak-watak, pagkakabahabahagi na nagiging dahilan kung bakit hindi po umaangat ang ating bansa. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. So naway ang what if na to, no? Ang what if magkaisa ang mga Pilipino, magbigay ng isang babala sa ating bayan na kung hindi tayo magkakaisa, kahit na sino pang leader ang tumayo sa ating bansa, ay hindi po mangyayari ang paglago ng ating bayan dahil tayo mismo sa ating sarili ang may problema mga sangkay. Kaya nga mga sangkay, yung sinabi ni President Duterte na change is coming nung bago pa lamang siya kakandidato sa pagkapangulo,
At ngayon na siya ay Pangulo na, hindi po mangyayari ang pagbabago na yan kung tayo mismo mga Pilipino ay walang pagbabago sa ating mga sarili. Kung hindi po tayo magkakaisa. Lahat ng bayan, lahat ng bansa na nakikita nating malago, kagaya ng Singapore at doon sa Europe at kung saan pa mga sangkay, nagkaroon po ng paglago ang kanilang bansa dahil po ang bawat tao, ang bawat miyembro, ang bawat citizen ng kanilang bayan o kanilang bansa ay nagkaroon po ng pagkakaisa. Hindi tulad natin mga Pilipino, kinokontra natin ang panukala ng ating pamahalaan. Hindi magiging malago ang ating bayan kung mananatili tayo sa kaisipan ng pagkakabahabahagi natin mga Pilipino. Ang kailangan natin mga Pilipino, patunayan natin na may pagkakaisa pa rin tayo. Ibalik natin ang tunay na kalagayan, ang tunay na kaisipan natin mga Pilipino, tunay na damdamin natin mga Pilipino, na mayroon po tayong pagkakaisa, na naging matagumpay ang ating bayan sa kabila ng napakaraming trahedya, sa napakaraming pananakop sa ating bansa. Naging matagumpay tayo dahil may pagkakaisa. Ang kalaban natin mga sangkay, hindi po ang ibang bansa. Ang kalaban natin mga Pilipino ay hindi po karatig bayan. Ang kalaban natin mga Pilipino ay hindi po China, hindi po Vietnam, hindi po US, hindi po ang sino-sino mang bansa. Walang iba tayong kalaban dito kundi ang ating mga sarili. Dahil tayo mismo mga sangkay, wala po tayong pagkakaisa. Sa ating bayan, wala po tayong tinatawag na pagsuporta sa ating pamahalaan. Kaya mga sangkay, kung gusto nyo lumago ang ating bayan, magkaroon po ng success ang ating bansa, magkaroon po ng isang magandang kinabukasan ng ating bayan, tayo po ay magkaisa ng sa ganon. Lumago po ang ating bansa, umangat po ang ekonomiya ng ating bayan. So ayun nga mga sangkay, maraming pong salamat sa inyong panonood. Please subscribe the YouTube channel Sangkay Janjan at welcome po dito sa mundo ng mga sangkay. Maraming pong salamat. God bless.